Matatandaan nung nakaligdaang mga kabanata, nakipaglaban ang mga Israelita sa mga Amalekites. Tama po ba? Amalekite. Ah, Amalekites. At saka sila ay mga manggagaway o nag-aral sila ng mga magic or Sorcery. sorcery sa mga kay Baalam. And Hmm. then, pagkatapos nung nagwagi sila dahil si Moses, habang nakataas ang mga kamay, sila ay nagwawagi. Pag ibinaba niya, sila ay nagagapi. Kaya tinulungan siya ni na Aaron at saka ng isa pa para maitaas ang kanyang kamay hanggang lumubog ang araw. At saka dito, doon na nagkaroon ng formal na gobyerno o mga hierarchy, mga tungkulin ang mga Israelita na formal na inaugurate ang kanilang gobyerno. Okay, sa Kabanata 11, sa bundok ng Sinai. So ito ang setting. Matatandaan na tinawag na bundok ng Alahayam ang bundok ng Sinai. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan, buhat nang umalis sila sa Egypt. So 3 buwan sila bago nila narating ang ang Sinai rather. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa disyerto ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moses naman ay pinakyat ng alahayam sa bundok upang bigyan siya ng tagubilin. Sinabi sa kanya ni Hawa, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptian. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. So ito pala ang symbolican meaning ng agila. Isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Okay. Kung susundin ninyo ako at ang aking tipan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatangi. Kayo ay gagawin kong isang kaharian ng mga saserdote at hukom ng isang bayang banal na maglilingkod sa akin. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. So, hindi pala nation of kingdom of priests. Si English at saka judges of a blessed nation, di ba? Holy nation. Oo. So, tanong ko lang, kung isang agila inakay, ano ang inakay ng isang agila? Pag lumaki yun ay mga agila rin, Oo. di ba? Inakay, So, sisiw pa yun. oo. So, ibig sabihin, nag-aalaga siya ng mga agila. Kung Oo. nakikita niya, siguro maraming mga klaseng sisiw. May sisiw ng manok, may sisiw pero nakita niya ang kanyang mga inakay. So, yun ang kanyang kinukuha. O kung ano yun natin, parang dinadagit, ano? Okay. Verse 7. Kaya bumaba sa bundok si Moses at tinipon ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Hawa. Sila naman ay sabay-sabay na sumagot. Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Okay. Yun ang tugon ng bayan. Si Moses ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila ay magtiwala sa iyo. At sinabi ni Moses kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Alahayam kay Moses, sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahawa ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. Siya ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan.
Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng sungay ng tupa o shofar o tambuli, saka pa lamang kayo makaakyat sa bundok. Ito yung yung kailangan labhan nila ang kanilang mga damit sa verse 10. Kasi ang damit kasi nagsisignify minsan ng pagkatao, di ba? Kaya Oo. nga ang kaya nga ang lalaki huwag magsusuot ng ah, damit na pambabae. Ang babae huwag magsusuot ng damit na panlalaki. Pag sinabing labhan, Mm. linisin nyo, di ba, ang inyong pagkatao. At saka, bakit mahigpit na ipinagbawal ang pag may hangganan ang bundok sanay? Kasi baka mataas ang radiation. O yung iba yung frequency ng kasi bababa ang alhayam. Huwag ding hahawakan. Tapos ang sumuway ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat. Hindi nila pwedeng hawakan. Kaya Oo. bato o sibat. Diyan nagmula ang kanilang pagpatay sa mga nagkakasala sa pamamagitan ng bato para hindi sila ma-defile, no? Hindi Mm. hinahawakan. Hmm. Tiga ang taas siguro ng gamma ray nito. Siguro Verse, yung frequency siguro yan, sobrang mm, taas. saka liwanag. Iliwanag Oo, kasi yung may sobrang radiation yan. liwanag. Mm. Gamma ray yan. Mm. Iba pa yung ano. So si Moses siguro, di ba si Moses pag nagliliwanag din siya, Oo. na-absorb niya yung kung anong meron doon. Kaya tinatakpan niya yung mukha Siguro niya. siya lang Anyways, ang binigyan talaga ng immunity ng alahayam, no? oo. Proteksyon, oo. Protection. Kasi Tingnan natin sa, nakakausap niya face to oo. face, 'di ba? Oo. At Nakausap saka niya si Yahweh the Son ata ang kausap niya, 'di ba? oo. At saka nagsalita pero hindi naiintindihan ng mga tao. Kumbaga ang dinig ng ordinaryong Israelita ay kulog, Oo. mga kulog. At yun lang ang nila. Pero siya nakakausap niya, naiintindihan niya yung sinasabi. Verse 14. Mula sa bundok, bumaba si Moses at pinabanal ang mga tao upang sumamba. So, kinonsecrate niya. Oo. Ano to? Ina-anoint. Kinonsecrate ah, niya siguro, baka ano yun? Ina-anoint nagsunog yung siya ng damit. insenso. Oo, oo. At nilabhan nila ang kanilang mga damit. Hmm. Sinabi sa kanila ni Moses, pero literal din ang paglalaban Oo, ng damit. literal din ito Oo, eh. oo. Sinabi sa kanila ni Moses, humanda kayo para sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiping. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng shofar. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. So wala nagpatugtog ng shofar, talagang tumunog lang Iba kasi ang Um, frequency ng shofar Oo, siguro ang nagpatunog ng shofar ay yung mga makalangit na nilalang Oo. nakasama But, ni Yahweh the Son. oo. Saka iba kasi ang tunog ng shofar, takot ang mga niyan. Ang Oo. mga kung ano man mga elemento yon. Pero powerful nga, di ba? Oo. Nakakapagbago nga ng klima Okay. Kinaumagahan na rather, nasa verse, ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng shofar. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moses ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa alahayam. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahawak sakay na sasakyang may apoy. So sinasabi nila karwahe na Oo. pero chariot of fire. Pero actually ito ay high-tech. UFO. Parang Oo, UFO, 'di ba? APA ba? Ano ba yun? May sinabi ang mensahero? AUP ba? Unidentified UFO lang alien. alam ko eh. Kaya tayo, panahin pa tayo ng ET, ano?
Oo. So, high technology yan. So, akala may apoy, so maaaring may propulsion, jet Oo. propulsion. Pero very na yun eh. Very yesterday na yun. Alam ko ngayon wala nang mga magnetic kahit siya. Di ba, wala nang mga apoy. Pero siguro ito maliwanag Pero di ba na yung ano, yung mga napapanood natin, itong UFO, di ba parang bilog lang siya, tapos may apoy, kaya siya umaangat? actually wala nang yung mga nakikita ngayon wala nang ang apoy eh. Oo. Parang basta lang siya mga 'di ba yung mga globe parang ganun lang. Mm. No, walang apoy. Basta siguro matinding liwanag to. Baka ito yung Kaya sinasabi na ano, yung Chariot of Fire, di ba? yun nga kasi kasi hindi na naman describe kasi ang lumiliwanag lang nung panahon na yun ay apoy. So akala nila siguro may apoy. So, sa sobrang ano, advanced ng kanilang technology, wala pa sa daigdig nun. Kaya hindi Oo, pa nila ma-identify, di ba? ma-describe. Kaya nga Mm-mm. unidentified ano, flying object, Mm. UFO. Naku, ano yan, pag dumating tayo sa, si Karaya ba yun? O sino ba Oo. yun? Sa, si Karaya nga ba? Ezekiel. Ezekiel, ayan. Oo. Masyadong modern technology, sasakay tayo doon. Oo. At saka Okay, kay Bert. Daniel. Kay Daniel, di ba? Oo. Sumakay din siya sa hindi, Oo. actually siya sumakay. Di, Parang nakita lang niya. nakita niya lang. At saka si ano, Oo. sumakay si John Revelator, 'di ba? Sumakay siya diyan. Yung Oo. At kinuha saka siya sa Patmos. Oo. si naman, kasi spoiler naman tayo, magkukwento na Oo. natin. Wala, Sige, abangan nila yung mga yan. malayo pa mga thriller pa lang 'yun. Layo pa tayo doon. Trailer pa eh. Okay. Oo. Kaya medyo paspasan natin. Okay. Oo. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Okay. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moses at sumagot sa kanya ang alahayam sa tunog ng kulog. O sa kulog ang naririnig nila. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moses. So si Yahweh de Santo, no? Oo, Yahweh the Son. Umakyat nga si Moses at sinabi ng makalangit na mensahero ni Yahweh. O ayan, makalangit na mensahero ha. Si King Yahweh Yahweh the siya Son, 'yan, no? oo. Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan upang makita si Yahweh sapagkat marami ang mamamatay. So, mataas na radiation nga yan. Oo. Gamma ray yan. Mm. Pati ang mga saserdoting lalapit kay Yahweh ay kailangan maglinis ng kanilang sarili. Kung hindi, ay paparusahan sila ni Yahweh. Sinabi ni Moses kay Yahweh, hindi po aakyat dito sa bundok ng Sinai ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo na hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. So nagwo-worry si King Yahweh siya pag may sumuwi So nireassure siya ni Moses. Sinabi ng makalangit na mensahero ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Pero ang mga saserdote at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan upang subukang lumapit kay Yahweh. Sino mang lumampas ay paparusahan niya. Bumaba nga si Moses at sinabi ito sa mga tao. Parang may cordon sanity, parang Hollywood eh. Ang mga tao gusto lumapit sa parang ang mensero noon di ba nang hindi pa siya na nagpapakita. Lahat gusto siyang makita at makilala. Eh, mga OC 'yun. Oo. Tapos nung nandiyan na, kanila namang no? Mm. Grabe. Kaya kamisan na familiarity, bridge contempt. Di ba? Siguro Oo. nandun na yung inggit sa kanila. Uy, kaya ko din ginagawa niya, di ba? Yung ganun eh. Kaya kong lampasan. Favorite. Nung makita nilang totoong tao. So, Oo. anyway, may katanungan po ba? O reaction? Parang Wala, wala. tahimik, wala Oo. rin. Okay, Tahimik. kabanata 20. O, 20. Ang 10 utos. O, ito ang ating binago.
Oo. na kautusan. Kasi alam ko, 10 lang di, talaga tayo ang din major dati naging commandments. 16. Oo. Di ba, dati nun naging 16. Ginawa Yun natin nga, kasi base sa, paano nga nila ginawang 16? Ang ano din, siguro major mga commandments. pari ata na ganun o tayo, Ha? base sa Hindi. nasusulat. Hindi tayo ang gumawa ng 16 na kautusan. Ang mga Mm-mm. ano yan eh, mga saserdote, mga Mga priest, mga mga priest, priest ni ano, mga priest ni mga oo, ano, oo, mga yung pioneer. dating, Oo, yung mga inano, mga okay. pioneer. Na ngayon ay priest Ah, pa kaya? Mga mm, kahanim na. kahanim na sila ngayon eh. Okay. Ang lahat ng ito ay sinalita ni Hawa. Ang una, ako si Yahweh, ang ama, ang iyong alahayam na naglabas sa iyo sa Egypt at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang idolo maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong alahayam ay mapanibughuing alahayam. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit ipinapakita ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga kautusan o Torah. Kanina nanood ako ng news, nakita ko yung mga napupuot sa Alayam na nagpaparada ngayon sa kasalukuyan Oo nga eh. sa may sa may Quiapo. So, pag ano pala, ah, pag yumuyukod ka sa idolo, ibig sabihin, napupuot ka sa tunay na alayam sapagkat ito ang unang kautusan, huwag kang yuyukod sa anumang Oo. imahen o idolo. So Diba? isang kautusan lang ito, 'di ba? Mula verse Oo. 3 hanggang 6, isang kautusan lang 'to. Kasi parang ang Oo. sumusunod ay Oo. paliwanag. Kasi chinap-chop nila nun eh. Oo, Chinap-chop nila. chinupchap nila 'to eh. Yung extra, nakuha nila yung 10, pero tinanggal nila yung pang 10, kaya hinati-hati nila Oo. yung una at pangalawa. So, kaawa-awa yung ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga sumasamba sa idolo, idolatry. Nagko-commit ng idolatry. Oo. So, ito lang ang kasalanan na pati ang mga anak ay nadadamay ng idolatry. Okay. Nagsalita si Hawa, ang anak. Ang anak naman ang nagsalita dito. Kanina yung Yahweh na the father. Kaya Oo. ikalawa, huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong alahayam, sapagkat hindi ipagwawalang sala ni Yahweh ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So, ganun kahalaga ang Yes, pangalan oo. ng, ano nga ba yung binili sa atin ng mensahero noon, sis? Oo, napakahalaga kasi ng ano ng pangalan ng Pwede alahayam ba kasi ilagay sa t-shirt yun? oo, hindi nga pwedeng ilagay sa t-shirt, hindi daw pwedeng ano to, isusulat sa sa anumang uri ng kasuotan. Sa pader, sa O templo, sa yan. oo, sa pader, sa templo. Ang pinagawan niya lang, yung sa ano, sa sinabi ng mensahero na dapat nagtataglay ng pangalan ay yung korona ng hari. Kasi sa panahon natin, ang hari ay siya na rin ang high priest, 'di ba? Dahil siya ang may karapatan na mag-anoint. Melchizedek. Oo, siya ang Melchizedek. Siya ang high priest, siya ang hari. Kagaya ng ano, ng nadaanan natin sa ah, na ano natalakay natin na ang role ni Moses ay ano to? Hari, Mensahero, hari, mensahero, judge, hari, saka, propeta, ang high dami. priest, 'di ba? Oo. Ito is, judge, Oo, hukom. judge. Ayun, oo.
So, yun din ang ginampanan ng mensahero sa panahon natin, na siya Mm. ay mensahero, siya rin ang hari, siya din ay judge at high priest, 'di ba? So, nung So, tayo ay tinaglay niya yung corona so ng taglay niya ng ang pang. corona na may pangalan ni Yahweh. At sabi niya Mm. sa atin, kailangan igalang natin ang pangalan na ito. Kaya nga nung napapanood natin yung mga videos niya, sinabi niya na nung na-reveal niya itong pangalan na ito, ay pinagbilin niya na huwag gagamitin sa anumang bagay na walang kabuluhan. Kaya nung napansin natin nga itong mga kapatid natin na siguro hindi sila aware dito sa kautusan na ito kung ano ang ibig sabihin dahil hindi nila narinig kung ano ang paliwanag ng mensahero. Kaya nagkaroon sila ng mga kasuotan na yung balabal nila ay nilagyan yung ng pangalan ni Yahweh. Oo, paano naman yung ano, yung mga kahanin na nilagyan pa ng ano, Holy unto Yahweh. Actually, ako pa nga ang nag-ano nun eh, Oo, nag-translate from Modern Hebrew to Paleo Hebrew. Akala ko yun, para yun kay, ano, para ka lang sa mensahero. Kasi ang nakalagay dun is, ah, Holy unto Yahweh. Pero kung babasahin mo talaga, kaisa ni Yahweh. Kaisa oo. ni Yahweh. So, Kasi oo, madadaanan natin ano yan yun? sis. Ano yun? Ibig sabihin, mali yun? Hindi mensahero ba ang nagpagawa noon? O ano? Yung, di ba yung, Ang alam ko yung mga, hindi yun ang meron sa mensahero. kanilang, oo, sa Hindi ang loob. mensahero nagpagawa nun. Ano pala? Oo, di si, Simahan? oo, si Mahan. Ginaya yung mga Jewish siguro, ano? Oo. Yung mga Kasi nakikita niya sa madadaanan video. natin kasi dito sa bandang huli ng aklat ng Exodus na ang inutusan lang ay si Moses na sabihin mo ay ipagawa mo ng turbante si Aaron at ipalagay mo ang ang salitang nakalaan kay Yahweh. So Saka, para lang yun sa high priest. pero alam mo sis, yung ano, ibang-iba yung corona na, yung nandun sa templo. Hindi yun yung dinesign ng ano, Oo, oo, oo. cemetery. Ibig sabihin, sinayang yung mga ginto na Sinayang dapat nila ay yung mga O, ginawa. tapos nakita ko, Oo, yung parang pinagawa ng corona ng mensahero. ano eh, corona sa ano sa Europe. Di Kaya ba hindi nga naman hindi ibang-iba. naman ito yung pinagawa. Oo, hindi ito yung Talagang pinagawa ng ibang-iba. mensahero. Kasi pinakita sa atin ng mensahero, di ba? Oo. Yung Pati ang design, scepter, di ba sis? oo, pati ang scepter pinakita sa atin. So talagang ibang-iba yung nakita natin sa aktual sa doon sa pinakita sa atin. Kaya marahil napalitan na nila Oo. yun. O hindi talaga nila ginawa actually, no? Oo. Kasi habang Anyway, pinapagawa, hindi naman nakasubaybay ang mensahero, di ba? oo. So, inilabas Oo, lang nila nung wala na ang mensahero. Mm-mm. So, nagkaroon talagang sila ng sariling design. oo, talagang planado na nila yung Oo. Nakaplano ang lahat. plinado planado talaga nila lahat Oo. mula sa umpisa. Pero hindi medyo nakakalimot tayo kasi hindi naman lahat ng ano ng mga kaano maintindihan ng ating pag-uusapan. Oo Pero nga. anyway, basta ano lang, sis, Anyway, yung yung mga ating dati, mga, naintindihan nila. yes, Oo. yung mga Pero sa tagapakinig mga natin na mga nakasama natin sa dati, kawan, oo. o mga dati nating kasama, maiintindihan. Pero yung Oo. mga tagapakinig na ngayon pa lang nila ito mapapakinggan, ah, unawain na lang nila. Oo, okay. And then, okay. Punta tayo sa ikatlong Okay, kautusan. ikatlong kautusan. Lagi mong tandaang pakabanalin ang ikapitong araw sapagkat ito ay sabat kay Yahawa, ang iyong alahayam. Sa 6 na araw, o sa tandaan, ibig sabihin, huwag kalilimutan, no? Sa Oo. 6 na araw, ginawa ni Yahawa ang lupa
ang kalangitan, ang dagat, at lahat ng naroon. Ngunit tumigil siya sa paggawa sa ikapitong araw at ginawa itong banal. 6 na araw ang ibinigay sa iyo upang magtrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay pakabanalin para kay Yahweh. Sa araw na ito, kayo, ang inyong sambahayan, mga alipin, mga dayuhang naninirahan sa inyo, mga alagang hayop, ay kailangang huminto sa anumang makamundong gawain at kasiyahan. So, ang sasabi ko lang dito, dati no pero itong sabi nga ng ah, nasusulat din, ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Ibig sabihin, ang tao ay binigyan na ng ang kanyang nilalang ng mga tao ay gusto niyang maging malusog. Kaya kailangan dapat magpahinga kasi hindi Oo. sila mga robot. Mm. So, pag yung mga sinasabi nila na yung ultimo sa ano ngayon kasi sa may Judea, yung bansang Israel, ni pag pindot sa elevator ay bawal. Kasi daw trabaho daw yun, work daw yun. So, kaya akala mo elevator, automatic pag araw ng Sabat o lang, hindi ka pwedeng pindot o magbuhat ng kahit na ano. Parang Masyadong ano masyadong naman yun, masyado exaggerated. namang ah, literal Makakapagod naman. ba? Oo, Oo. masyadong literal naman yun. Oo. Which is Kaya hindi ano, naman ano, kasama dito sa inuto sa atin na huwag ka nang kikilos. 'Di ba? oo. Kailangan Oo. kumilos ka ngunit hindi ka magpakapagod. Oo, at saka yun na lang ano, syempre magluluto ka, pwede yun. Saka Oo. yung Alangan naman na pag nagluto ka, hindi ka may na sakit yung maghuhugas. isa. O, di ba? Tutulungan mo yung halimbawa, nadapa o na ano, buhatin Oo. mo yun. Kumbaga ang So, araw ng Sabat ay paggawa ng mabuti sa kapwa, 'di ba? Pwede oo. inaalaw ya yun yung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Mm. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang kikilos. Halimbawa, Kundi may wala ng nadapa, doktor, hindi ka na wala na ano, oo, hindi ka na pag panunuurin mo na lang kasi bawal. Hindi ganon. oo. Masyadong ano na yun, literal, na ang Oo. mga ganong klaseng practices ay ginagawa lang ng mga pariseo. Oo, 'Di yung ba? mga ano, Kung Mm. mayroong mga emergency na kailangan ng tulong, Yes, oo. nakikita mo naman, Oo. 'di ba? basta ang ano, kailangan sa ikabubuti ng tao, Oo. Oo, sa ang Sabat, ikabubuti at kumbaga, kakapahamak. ang mga survival work mo ay hindi dapat binabayaran sa araw na yan. Mhm. 'Di ba? Oo. Oo, yung may survival work. Oh. At saka Oo. yung mga transaksyon na pwede mo ipagpabukas, wag Oo, gawin yung ng mga, maaga. halimbawa kung mga business transaction eh, pagpabukas mo. Pero yung sa araw na yan, pwede kang gumawa ng mga mabubuting bagay, ngunit hindi ka magpapabayad, 'di ba? Meron nga ako nakasama ni pagputol ng kuko sa araw ng Sabat ay bawal daw. Nako, Sabi masyado ko, namang ano yon. nakakapagod ba yun? Yun ang nga lang panahon Literal ko para naman yun magputol ng masyado. kuko. Oo, okay. Eh, di pati pagluto, bawal. Oo. Kasi 'Di ba ang kung pagluluto noong gano'n ang unang pag-iisip? panahon ay Oo. nakakapagod ang Sa paggawa ng sa apoy. ngayon, hindi na nakakapagod. Kaya nga sabi ng mensahero, Pag-click mo lang allowed yan. kayo na magluto, ngunit wag lang Oo. yung ah, pagluluto na talagang nagpakapagod Pagpiesta. ka. O yung parang Oo. pang-fiesta, yung kakainin nyo lang Oo. sa araw na yan, pwede kayo Mm-mm. magluto. Siyempre, pag Mm. magluluto ka, maghuhugas ka din at Mm-mm. maglilinis ka din. Alangan naman na Mm-mm. iwanan mo na lang yung mga pinagkainan Bukas na lang mo. hugasan ng pinggan. Ipis So, Oo. naman. kumbaga sa panahon kasi natin ngayon, modern Israel kasi tayo. So, ibig sabihin ang ating mga kagamitan ay modern na rin. So, hindi Oo. na masyadong napapagod ang mga tao. Oo. Noon Kasi kasi lahat maghahanap pa sila lahat ng instant panggatong. na, automatic, instant. So, hindi ka Oo. na magpapagod. Oo. Unlike Kasi before, hindi ka na magkikiskis ng bato, 'di ba? Pag yes, unlike before, magpapariningas ka lang ng apoy, as in talaga naman, magkikiskis ka ng ano, ng bato, o kawayan, kaya bato. kawayan, na Mm. siguro it takes about mga 1 to 2 hours mo ano yan, Papainitin. Oo, mapapainis. halinan pa kayo sa pagkiskis, no? Oo. Mapapasindi. Oo 'no, 'di ba? Mm.
So, masyadong nakakapagod yun. So, ngayon, modern Israel na nga kasi tayo eh. Switch mo lang, okay na. Okay, Oo. okay. Verse 12, yung ika-4 na So, utos. ikaapat na Igalang utos. mo ang iyong ama at ina. Sa gayon ay mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong alahayam. O may ano po ba dito? So, ang promise dito ay mahahaba ang buhay mo Oo, hahabang sa buhay lupaing mo kung ibinibigay. marunong ka magrespeto sa iyong ama't ina. Actually, death nga ang ano nun eh. Pag Oo, death sinaktan mo o sentence to nung niloloko ano, nung panahon panahon nila dito, Moses. oo, Marinig lang nila na nilalapastangan mong magulang mo, as in babatuhin ka bato talaga agad. hanggang mamatay ka. Mm. Ganun ang Grabe, no? punishment nito. Mm. Kasi nga, Ano kaya, consider nila na ang iyong mga magulang ay imahin ng ng ni Yahawa. Kasi, kumbaga, Hindi naman sis. isis, ah, Ang ano ano, kasi, ano nga ba ito? reflection? alam ng alahayam na ang mga magulang mo ay hindi perpekto at Oo, nag-expect, mataas sa expectation ng mga anak sa kanilang magulang. At kaya oo. pag nagkamali ang magulang, nawawala respeto nila. Parang ganun Mm. eh. So, yun ay pero ang sinabi naman, may gamitin mo rin ang wisdom. Kasi pag tinuruan ka o inutusan ka ng masama o magnakaw ka anak o mag-ano ka, siyempre ano yun mo, yung base sa 10 utos. Bawal Hmm. pumatay, bawal magnakaw, di ba? Oo. Kaya nga Mm. kasi dito sa kautusan na ito, mataas ang paggalang sa mga magulang dahil kailangan itong mga anak nila ay naturuan din sa kautusan, 'di ba? Oo. Talagang required yun. Oo, Kasi ang mula required. nung school, ay Oo. magulang talaga nagtuturo Wala sa kasing mga mga anak. formal schooling sila noon. So, simula sa kanilang pagkabata ay itinuturo na ang mga kautusan at mga alituntunin na nagmula kay Hawa. Pero yung pagtuturo ng mga magulang, formal yun. Home Oo, based nga Oo. lang. oo. Oo, di Homeschool. ba? Kumbaga Meron talagang tuturuan. nagtitipon-tipon din mga kabataan. Ay Oo, sis, nakalimutan Oo. mo yung tungkol sa paano nga pala yung baliktad doon sa pangalan, yung mga nakasulat, mm. may binili na mensahero sa atin, di ba? Oo, yung ang binilin sa atin ng mensahero na kasama doon sa paggalang natin sa pangalan ng Alahayam, na halimbawa daw kapag isinulat mo sa papel yung pangalan na yon at hindi mo na kailangan yung papel na yon, huwag mong ibabasura. Sunugin mo na lang daw kaysa sa ibabasura mo. Kasi ang Ganon pangalan ng kahalaga, no? oo, ganun kahalaga ang Ganun kabanal. sinabi sa atin. O, kumbaga, magbigay tayo ng paggalang o reverence doon sa banal na pangalan. Kasi sacred nga. Kaya nga daw ito hindi inilagay sa mga kasulatan dahil sa tinuturing nila na sacred ang pangalan na ito. Oo. Tetragrammaton nga. Apat Oo, na letra lang yan. oo. Pero sa panahon natin, dahil ito ay nararapat ng i-reveal ng mensahero dahil napakatagal ng panahon na hindi ito na ituro sa atin. Namatay na lang ang ating mga ninuno at hindi nila natutunan o nakilala ang tunay na pangalan, ang sacred name na ito. Hindi itinuro sa kanila. So ito ay nararapat sa atin. Kaya sabi niya, ibigay ninyo ang ah, highest to honor and respect to this holy name. Mm-mm. Hmm. Di ba? Kaya hindi pwedeng ipiprint mo lang gusto mo sa mga damit kasi kapag nilabhan mo ang damit na yan At talaula. magugusot yung Pero pangalan. so okay, kaya pala napakaraming JC sa kahit Oo, sino nila pwedeng gamitin yung pangalan na yun. Kikita oo, pa sa mga building in oo, GOD we trust. O di ba yung oo. mga ganon? Parang yun ang kaibahan Yes, ng oo. paghahari sa Kasi nga ating hindi naman kasi tinawag na sacred name yun, 'di ba? Yun oo, ay kumbaga parang
alias reputasyon lang, ganun. Parang ano parang gusto nila ipakita kung sino talaga ang naghahari sa ano ito. Display talaga nila. Tapos yung mga nauuso pa, yung kanyang symbol na crucifix, di ba? Oo. Quinta, ikaw. Hmm. Samantalang ang ano natin ay hindi na hinahayaan na maging ganun. Oo. Kasi ano, ano ba yun? Mayuyurakan. Mayuyurakan ang pangalan. Kasi halimbawa, ipalagay mo sa damit mo o kaya sa ano mo, sa Lalaban mo saan man yun, yan. mahalo sa marumi. Oo, pag madumi na yan, siyempre lalabhan mo, di magugusto yun. Pagkatapos, halimbawa naman, nagkasala itong tao na nagsusuot ng ganong pangalan. Siyempre, Dala-dala niya mayuyurakan yung yung ano, pangalan. yung pangalan kasi taglay-taglay niya. Tapos natapunan ng kape o putik, Oo, no? oo. Kaya nga itinatak sa atin daw itong sacred name sa noo natin na hindi nakikita ng mga mortal. Tanging ang alahayam lang ang nakakakita dito sa ah, Puting seal bato. na inilagay sa atin. Pero may narinig ako, nakikita daw yan ng kaaway. Sa Nakikita ng Malamang. DNA na kaaway din na natin may eh. na mayroon tayong marka. Nalalaman niya. Oo, kasi kumbaga, Kaya Matakot sila. oo, Matakot sila. kaya matatakot sila. kaya nga kung ano daw yung gusto nilang gapiin, ang isang gusto nilang gapiin, ang ilalaban nila, itatapat nila yung may mga ranggo din na alipin nila, alipuris nila. Kasi Pero hindi alam mo naman, sis, kasi di ba mga ano nangingilag sila sila. sis, mga ano, ang kalaban natin ay spirit naman, di ba? So, Mm. hindi sila nakikita. So Mm. tayo, na mga mortal, Nangingilag sila sa may tatak na oo, pangalan. hindi nila Yes. nakikita kung anong nakatatak sa atin. Mm-mm. Kaya kahit ano man ang mangyari sa atin o ano, magkamali man tayo sa kanila, hindi nila mayuyurakan ang pangalan dahil hindi nila nakikita. Hindi Mag-a-attempt nila sila hindi pero nila ano, hindi nila nakikita o nakikita kaso hindi nila lang maintindihan kung ano yung Hmm, nakasulat. hindi naman, May kumbaga, nakatatak. hindi, sa atin lang naman kasi sis, 'di ba? Mm. Wala namang may nakakakita sa ano Mm. sa selyo na inilagay sa atin ni Aba, 'di ba? Mm. Yun yung literal. Opo. Literally, Mm. hindi nila makikita. Ngunit alam natin na yan ay taglay natin. Dahil nung pumasok tayo sa covenant, tayo ay nagpabautismo. Yun yung moment na itinatak sa atin ang banal na pangalan. at saka yung 'di ba sa Heritage of the Alliance, 'di ba sinabi, Oo. ah no weapon formed against you shall prosper. Mm. Natatandaan ko noon, bakit lahat naman tayo kumakain, Oo. nandun tayo po sa Laguna, gano'n. Pero bakit may mga tinablan? Kasi ano ko lang nung minsan na nag-outing, parang nag-outing kasama ang mensahero, itong itong maha na to, ang bilis magluluto. Ngayon kita usap, bu- gumagalaw ang bibig niya. So akala ko, kasi may nagbibideo okay, so hindi ko alam kung kumakanta siya o nagsasalita. So, tinitingnan ko bibig, tinatry kong iliprid. Pero wala lang, basta gumagalaw yung bibig niya. So, pero ngayon ko lang in hindsight Mm. kaya pala may mga ano tayo na siguro tumalab. Kasi, ah, kung ano ka talaga, servant ng Allahayam, hindi magpa-prosper kung ano mang weapon yun. Hindi, at Siguro saka sinabi niya, hindi niya hayaang mawala sa kanyang kamay manakaw ang sa kanyang kanyang. kamay. Oo. Kasi ganito, 'di ba, ang sinabi ng mensahero, huwag ninyong bibigyan ng kahit anong butas ang kaaway para makapasok sa inyo. At kung ano ang iyong kahinaan, yan ang babantayan ng kaaway. Tatargetin niya. Yan ang Yes. tatargetin, ang kahinaan mo. So kung ano man itong kahinaan mo, kailangan maging aware ka na hindi mo dapat pagbibigyan o hindi ka magiging kampante. Kailangan Mm-mm. alerto palagi ang consciousness mo.
para Then, hindi salamat sa magkaroon ng paalala. hindi Oo. magkaroon ng butas na makapasok ang So, kung kaaway. mahina pa, Boom. kung ang kahinaan mo pala ay pera, doon ka nila, ano, no? Yes, Kung ano yung oo. wala ka, doon ka nila titempt. Oo, Saka, doon ka talaga ititempt sa kung Ah, anong kahinaan kung mo. mahina ang iyong iyong Yung halimbawa, yung pag-uusawa self-control mo, o mahina ang kaya yung self-control physical mo. part mo, Oh, halimbawa, mahina ang iyong 'di ba? So may, hindi may, tandaan natin natin, paano ba natukso sina hmm, Adama at Hawa, 'di ba? Dahil, ah, karunungan, tinukso sila ng oh, karunungan at saka sa karunungan masarap, at pagkatapos dun masarap, sa gandang yung sa tingin. kaaya-ayang tingnan, kumbaga pleasing to the eyes, Mm. ang, Okay, oo, yung meron akong lumalayo nakikita, tayo. oo. Sige. meron akong experience na kagaya niyan. Yung experience ko dyan is about sa buhay ng may buhay pinag-uusapan. Mm, Ngayon, merong nag-advise sa akin na pumunta ka sa ganitong pwesto, sa office yun pinuntahan ko. Tapos pumunta ako sa bahay, tapos pumunta ako sa loob. Sa sala kami nag-usap. Ngayon, nagtataka ako doon sa kausap ko, pero ano yun eh, sobrang close namin. Mama nga ang tawag niya sa akin eh, kasi pamilya nga yung grupo, namin, sa grupo na dati. Ngayon, nakikipag-usap siya sa akin. May mga sinasabi siya sa akin, nakalimutan ko na kung ano yung topic, pero something about doon sa parang chismis baga. I mean, may pinag-uusapan na buhay ng may buhay o ganon. Pero hindi ako kasali doon. Kumbaga nalaman ko yun, and then ngayon parang humingi baga yata iyan siya ng advice sa akin. Tapos nag-advise din ako sa kanya. Ang pinagtataka ko sa kanya, bakit hindi siya tumitingin sa akin? Ganon. Tapos, pero nakita ko yung mata niya. Yung dalawang mata niya talaga sobrang pula. Akala mo nag-sore eyes. Ganon. Maya-maya, tapos na kami. Tapos, doon, dati kasi yung phone ko, tumutunog lang talaga yan. Tapos may text na dumating sa akin. Sabi niya, tandaan mo kung ano yung sinabi mo na advice doon sa kausap mo kanina. Pagpunta mo doon sa office, balik doon. Tanungin mo ulit siya. Ganon. Kung ano yung pinag-usapan niya, ganon. Ngayon, malalaman mo yan kung maalala niya o wala siyang matandaan. Sabing ganon. Tapos, yun na. Tapos na, nangyari na. Nag-chat ulit. O ano ang sabi niya? Sabi ko nga, nakalimutan niya na hindi niya na natandaan kung anong napag-usapan na. Alam niyo ba kung anong sinagot sa akin? Ganyan kayo madaling mapasok ng kaaway. Kung hindi kayo mag-iingat. Ganon. So, madali makapasok ang kaaway kung ang mga pinag-uusapan ay machismis ganon. Buhay ng may buhay. Ganon. Isang kahinaan din yan, sis. Yes, kahinaan Oo. siya. Kaya nga, Kaya, kaya nga 'di ba, ang sabi ng mensahero sa atin, bantayan ninyo ang inyong diwa. mm, at Kaya huwag dila. kayong ano to, ang lagi niya, ang salita niya ay huwag makikipag-ututang dila sa mga yun. nagkukunwari na kapatid Tupa, o kapatiran o tupa, ngunit iba naman, mabangis na lobo pala. oo, iba naman ang Ngayon, kanilang sinusundan. oo. So, Oh. ganyan siguro ang nangyari doon sa ibang mga kasamahan natin na wala lang silang natutunan nung nandoon tayo sa loob. Oo, wala silang Kaya natutunan. oo, kasi nung lumabas na tayo, doon natin nalaman na, wala pala silang malay sa mga gano'n, 'di ba? Mm. Wala ngang natutunan kasi, Yung mga sinabi Kasi nila, 'di ba? buhay oo, na may Pero buhay lang siguro ang yes, pinag-uusapan nila oo. habang nandoon tayo sa loob. O Mm, di kahit nandoon sila, umaasa naman tayo na ang gaganda naman ng mga diwa tapos hindi mm. pala natin akalain,
malaman-laman namin Pero ng huli. sabi nga, forward march tayo, huwag na natin balikan. Yun. Pero Oo. yung ating Hindi, sharing para naalala sa lang. mga susunod, o Oo. paalala. Oo. Paalala Oo. sa Tsaka, oo ating nga, mga tama yung mga sinabi ng mensahero at saka yung mga nangyari para hindi na maulit. Hindi na natin yes, Oo. oo. maulit. Parang ano din, preventive din yan sa ating mga Oo. Ayan. kapatid na ngayon pa lang nila ito mapapakinggan. So, So, katulad sinishare nito, natin. Oo. salita pa lang o pagmumura pa lang, di ba? Oo. Ano na, kamatayan, pambabato na, di ba? Oo. Ang parusa sa magulang, di ba? Sa magmumura sa magulang. Mm. So, Okay, ang proceed masasabi tayo kasi, ko, oo, okay. 'di ba yung dapat, siguro lalong-lalo na ngayon, kung meron man dapat gathering, dapat nakatuon ang presensya ninyo doon sa, 'di ba, yung kung tenga, kailangan ang tenga, kailangan ang mata. Kung worship, Oo. worship talaga, wala kayong ibang ginagawa sa mga katabi ninyo. Lalo na yung mga Nagtsitsismisan negosyo, din. di ba? Negosyo, Oo, di ba? Ano Eh, yung yan? ibang mga kasama natin kahit nag-worship nasa negosyo pa rin ang ang 'di ba? Isip, kaisipan Oo, so paano ko wala ito nakituon. aalukin? Paano ko Oo, singilin? oo. Paano maningil, paano aalokin, oh, 'di ba? Nasa Sa marketing pa din ang Oo, iniisip. oo. Kaya Ano yun, kayang nag-umpisa sa mga palengke. kapatid, oo. Magaling Ano palengke. kayang ano kayang klaseng pagmumura ngayon? Pagmumura na hindi talaga tanggap yung bang dating pagmumura nung wala pa tayo dito, consider din 'yun? Ng mga Oo, saka yung halimbawa yung mga PI, mga gano'n? pag-wish, alin? Yung kagaya ng PI, 'di ba? Di ba sabi ang husgahan, yung mga pumasok sa Coven, husgan sila nung pumasok sila sa Coven. Kasi di ba nilinis tayo nung Oo, Hmm, nilinis na pagpasok tayo. natin. hmm. So, ang ano natin, ang gigradean lang, yung nandito tayo sa loob. Hmm. Yun Pero nga, naalala ko yan na sinabi ng oo, mensahero na, na magsisimula daw ang ating mabuting gawa sa pagpasok natin sa covenant. So, ibig hmm, sabihin, bago ka pumasok sa covenant, yun ay hindi pa nakarecord. Oo, Nire-record daw yung yung mga mga, pinuntahan mo sa mga charity, ganyan, oo, hindi hindi pa daw recorded. yun nakarecord yung mga oh, mabubuting Oo, gawa. Kasi parang, pinamimigay sayang mo yung mga ngayon ka pa lang milyon-milyon nag-enroll na pinamigay. O, 'di ba? So, ngayon ka lang nag-enroll, Sayang, ngayon pa lang magkakaroon ka ng record. sayang yung Oo. binigay mo sis. Oo. Buti na lang, barya-barya lang, oh. Tumutunog pa. Kling, kling, kling. May guhulog ako sa Ay nako, yun nga Hmm, Kasi nung nandun pa paano? kami sa Oo, dati naming sinasamahan, talagang oo. bigay todo. Sabi nga wala kami ibang kasi natutunan kundi malaki magbigay, paborito na magbigay, lang magbigay. inaano, di ba? Oo, Malaki, Oo, talagang parang malaki parang daw ibigay mo. ang nangyari sa amin, Pag malaki, na-plunder malaki ibigay mo. oo. na-plunder kami doon. Gagamit pa nga sila ng ibang speaker 'no, para Oo. lang Mhm. oo, Bigay, bigay, bigay. Lahat daw Oo, ng avenue ay bigay. Lalo na, 10%, para, para hindi ka beblesan pag hindi ka Oo. nagbigay. 10% gross pa. Tapos minsan Oo, paparinggan ka pa. malaki Nakakapag-good nga dapat. kayo Tapos pagdating dito, wala kayong maibigay. O, di ba? Ay Mm. grabe talaga. Mm. Yan, yung sapatos mo, bigay yan. Oo. Alam mo yan. Ng ano pala, Lahat, DIOS. kailangan. Kung anong meron ka, bigay. Sige, bigay, Nakatingin bigay. sila sa kung meron ako, anong suot Oo. mo. Ako, So, husga. napansin ko nga din sa tagal namin doon, hindi naman nagbago yung buhay namin. Although binigay mo na lahat. Di Mm. ba? 'Di ba? Hindi pala counted yun, sis, Hindi ano, pala sayang. counted kasi hindi ka pa Oo, naka-enroll. Na-scam ka na naman. Na-scam Oo, na naman tayo. oo. hindi counted, hindi ka pa naka-enroll Oh, Ano ba yan? scam ka na naman, At Oo. scammer, digil scammer Oo, talaga. Okay, punta na tayo, papalayo okey. tayo sa Okay. ikalimang Ikalimang kautusan. kautusan. Okay. Huwag kang papatay. Okay. Oo. So, magkaiba Siguro, pala na yan. yun. Yung do not, Pero yung yung langaw sis, pwede? um, siguro, Ipis. oo. At Oo, saka mga pwede. langgam, Oo, ipis. kasi magkaiba daw yun, sabi ng misahero, di ba? Magkaiba yung you shall not kill doon sa you shall not murder. Di ba? Ayun,
Pinagplanuhan ko, napatayin yung langgam eh. Paano yan? O di murder yun. Hindi. Ang At murder saka at kasi, saka at saka pinatay ko yung langgam, yung ipis sa araw oo. ng ano, Sabat. Sabat. Oh, paano Ay, yun? nako. Oo, Baka pagalitan tayo actually ng mensahero napakadami. nito. Pupatukan tayo nito. Oh Naaalala my namin, God. actually sis, Aray ko. naalala namin nung kasama namin ang mensahero na dinidiscuss Oo, namin Ay, itong nako. ano, yung 10 kautusan na ito. oo. Napakadaming katanungan. Halimbawa daw yung ano, kasi huwag kang papatay, huwag kang ano, baga, lahat daw ng may buhay ay ano, huwag papatayin. So, marami mga nagtanong. Halimbawa naman yung ano, di ba ang mga puno may buhay din yan? Oo, Oh, ano, oo. paano kung halimbawa magtatanim kami, taalisin namin yung mga ano, mga puno doon at mga damo doon, di may buhay din yun. Alam mo sagot ng mensahero? Simple lang naman yan eh. Sabihin mo lang, aba, tatanggalin ko po ito kasi magtatanim ako ng aking mga pagkain dito. O tapos, ganun lang. Magpapaalam. Magpapaalam Magpapaalam ka. ka lang. Papanalangin mo. Puwede na pala. Puwede patayin Hindi, yung Oo. kaya, ibis. di ba ang mga malintiyan, Magpaalam. mga ano, hindi sila namimili sa palengke, meron sila talaga pinupuntahang, ano, kanilang mga binibilan ng karne. Kasi yung, ano yun, hinihingi talaga, inihingi Oo. muna. Kaya Di ba pala yung mga sabi, Muslim, 'di ganun ba sila, ganun. sabi niya nga sa atin, halimbawa kapag ano, pag bumibili kayo ng mga karne na kinatay na, dapat ipapanalangin niyo muna 'yan kasi yung mga nagkatay niyan, hindi nila alam 'yan. Kinatay lang nila, hindi nila hiningi yung buhay niyan. Oo. Kaya Kaya marami kakasakit, kaya maraming nagkakasakit. Ayun. high blood, ganyan. Oo. O paano 'yan? Eh, di pag-pray na natin yung baboy para di tayo Hindi magkasakit. kasama yan sis kasi yan naman Defiled ay talaga siya. ano, oo, yun naman ay defilement. Dahil Ah, mayroong mga specific animals na ipinagbawal sa atin. So hindi mo pwedeng sabihin na hihingiin ko to sa at kakainin ko to. O di ba, violation mo na 'yon. Oo. Dahil hindi talaga alam mo papayag na, yun. oo, alam mo na kung anong pinag-uutos sa hindi ka sumunod, 'di ba? Correct. Mm. Okay. So, okey na. Yun nga ano, paano yung pag ano, 'di ba, pag huwag kang hahawak sa mga unclean animal o ano, paano pag dumapo at buhay is hindi ka defiled. Pero paano pag swat mo na, Pag pinatay mo na, namatay sa balat mo, yung mga o di maghugas ka. Di naligo. ba? O ano, 'di ba? Okay. O, Oo. Okay. maghugas ka. Verse Inapong 15, ka ika-anim inapong na ka sa utos. pinggan, ayun. Oo. Oo. Ika-anim, huwag kang mangangalunya, makikiapid o makikipagtalik sa hayop. Actually, tinanggal natin itong makipagtalik sa hayop kasi baka bigyan pa natin ng idea yung, di ba, yung mga kabataan. Oo. Oo. Parang tinanggal natin Hindi, yung Oo. daan. Kailangan lagyan na na lang natin. kaya 'yan. Kaya Ito. annotation na lang Hindi, kaya. hindi. Pinalitan natin to sis. Bestiality. Mangangalunya o ano to? Makikiapid sa hindi mo asawa. O makikiapid sa hindi mo asawa. Oo. Yun lang ang Kasama na dyan yung, pagpapalitan. ano, yung ibang ano, um, other beings, no? Oo. Eh, paano naman pala yung wala pang asawa? Di puwede. Hindi, ano to, babaguhin din sa nasusulat o ano? Yung bestiality kasi eh, pero yung i-recite natin, yun na lang baguhin natin. Ah, hindi naman natin na ito inano, 'di ba? Hindi natin, ito, iba ang nasa Exodus, nasa Deuteronomy ata ating ginamit. Ito na talaga yung nakasulat eh. Sa hindi mo asawa. Oo. So, hindi na yung makipagtalik sa hayop. Hmm. O makikipagtalik, Kasi At kasi meron naman talagang gano'n 'no, huwag kang, dati pa. ano nga ba ang definition ng pangangalunya? hindi mo Ang asawa. Kaya nga, Actually, oo. kasama ang pangangalunya,
Iba pa yung adultery, iba pa yung fornication. Ang fornication, wala kang asawa. Oo. Oo, single ka Pero nun. Pero ang nakikipag-ano, pangangalo niya, 'di ba, Sa may yung asawa lang meron kang nagkagusto ito. ka, asawa. nagkagusto Ang ka ng pakikiapid ano, naman, ang pakikiapid, ano ba yung Tagalog na fornication? Ito na nga yun, pakikiapid. Ay ano, Oo, kahit na binata ka, oo. o dalag. Sabagay, kasi ang sa lalaki wala masyadong restriction, di 'di ba? ba ang pangangalo niya is may pagnanasa na kahit ano, na Mm. nakita mo lang ganyan o nagnasa na, 'di ba In yun sa pangangalo diwa, niya yun. sa mata. Oh, sa Oo, mata pa lang Oo. nagnanasa na, eh, mas oo, higit na kung ginawa pa. Yun yung oo, ano, halimbawa, kasi ito yung fornication, yung pangangalo niya, 'di ba? Hmm, Ito namang pakikiapid, ito naman hindi, yung pangangalo, adultery. ganun ba? Adultery. oo, pakikiapid. Oo, adultery. Ang pangangalo niya, ito yung nagkakasala ka sa tingin mo pa lang, sa isip mo, 'di ba? Oh, mas mabigat kapag Mas ginawa. mabigat ang pangangalo niya. Dahil itinuturing din na isang pangangalo niya ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, 'di ba? Oo. Mm. Oo, adultery. So, Mm. makikiapid. Ang O pakikiapid, makikipagtalik sa hindi mo asawa, pakipagtalik sa hindi mo asawa. Kasama oo, na dyan yung pakipagtalik sa o hindi mo asawa. So, kasama na pakikipag dyan bestiality at mga ano. Kasi, oo, ah, kahit hindi na talaga, very ano na yan, legal na yan sa Canada, legal na yan sa oo, ibang Oo, bansa, di ba? oo, eh, oo, Kaya, paano mo 'yan kailangan i-explain address yung it. oo, Oo, kailangan paano address mo 'yan din natin yan. oo, yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, paano mm, 'yun, 'di Oo, oo, ba? hindi mo hmm. asawa. Paano Oh, kaso, pero kasi sa kinakasal kanila na rin sila ngayon. pero sila kasi asawa na ang turing nila, eh. Oo. Babae sa babae, lalaki sa Pero lalaki, asawa. ano yan, di ba, kasuklam-suklam. Oo, pero sa Wala creation, yan. babae at lalaki lang, 'di ba, ang nilikha? Baka Walang nga bakla, baka walang nga, ano. itong ika-anim na utos, baka nga mahaba to eh. Pinagsilang nila, no? Oo. Kasi paano ma-address Saka 'yun, yung yung mga pagkikapit sa gano'n? bata, paano yan? Previous, Apid pa ba 'yun ang tawag? Ano na 'yun, ano rights to yan eh. Ang binaguan ginawa ko dito, huwag kang mangangalunya, makikipagtalik o makikiapid sa hindi mo asawa. mhm. Tama ba? Makikiapid o Binago mo 'yan? makikipagtalik sa hindi mo asawa. Kasi ang pagkikiapid, pagkipagtalik, isa lang yan. Pero Oo. makipagtalik sa hindi mo asawa, makikiapid o makikipagtalik sa hindi mo asawa. Hmm, Mauuna yung kasi makikiapid. Oo. Mas wider, oo, oo. Okay, Kasi ano tayo, medyo mahaba-habang discussion actually itong mga to eh. hmm, Pero Oo. paspasan lang natin, ikapitong utos, huwag kang magnanakaw. Anong pagnanakaw, kasama ba dito ang ah, sa GCash, no? Huwag mong nanakaw. Hmm. Actually, oh, napakadaming avenue ng Form of pagnanakaw eh. dyan. Kasi Even ito yung 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 ito intellectual yung, property, di ba? Ikaw ang oo, naggumawa niyan. Nakaw mo, di ba? yung lahat ng bagay na hindi mo pag-aari, di ba? Oo. So, pag ninakaw mo yan, pag kinuha mo lang yan, ibig sabihin na hindi alam nung may-ari, ninakaw mo Paano yun. yon? Paano yung nakaw na halik pwede yung bawiin? Yun nga nakaw lang, tingin, yun nga ang sabi nila eh. Ano daw ang ibig Nakaw, sabihin ng kiss? nakaw na ah, halik. Hindi. No? nakaw Ano? tingin. Kiss. Keep Ano? it, keep it, KISS, oo, keep keep it it Ah, secret, short and sir. keep it secret, sir, raw, gano'n. Keep it Gano'n, secret, sir. Oh, yun ang wala Ay, nakaw yun na sa naku. halik. wala yun Oo. sa slam book ko eh. Paano ba yan? Hindi ko na, hindi ko Oo, alam. isulat mo na. Okay. Gano'n, Huwag may magnana. ano, Oo. okey. Okay, Okay, sige, verse, kawalo. tayo?
Oo. 16. Kasi ano yan eh, very very wide yung magnanakaw. Paano yung Oo, ano, yung pati, nagagawa ng mga yung commissioner, pagnanakaw ba 'yon? Nangungumisyon? Pangungumisyon? Oo. kutom, I think hindi. Hindi yung pagnanakaw. Kasi ano mo yan eh. incentive. Oo, Paano incentive mo. kung ano nangungumisyon ka ng ano, paano masasabi? So hindi pala na nagnakaw si Saldico, sino ba 'yon? Ay, Si iba yung yun. Ay, Ibang iba naman klaseng yun, mission yun. sis. Yun naman ay kasi talagang nangungumisyon hayagang sila eh. pagnanakaw. Kasi, kumbaga, kinupit nga nila eh. Hindi yun komisyon. Hindi yung komisyon, wala naman silang Nangungumisyon business. sila, then nangungumisyon siya sa kupit. Oo. Okay. Ah, Mm. Okay, okay, sige. at saka yung ano, pag nanakaw ng credit ng iba. Halimbawa, may ginawa kang magandang bagay. Ikaw ang Intellectual gumawa nito, property. tapos Mm. inappreciate ka ng ano because nagawa mo to, 'di ba? Yung dinig baga. Ah, Oo. pag Ang ano Nagnanakaw diyan, sa wag iyo, mong gawin may sa iba. nagnanakaw. pag nanakaw ng Parang wag mong credit. gawin sa iba, Yeah. ang ayaw mong gawin sa iyo. Parang yun ang pinakaano diyan eh, no? O gawin mo sa Oo. iba. Ayaw mo Oo. nang matake ang ano, wag mo rin gawin sa iba. Mm. Kaya lang nasi-circumvent nila ang batas eh. So medyo Oo. mahaba din talakayin to. Pero ano, proceed tayo. Sige, sige. Sa Go. ikawalo, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Naku, marami nababayaran dyan, nabibili yan eh. Oo. Oo. Lalo na Oh. sa panahon natin, hindi na Nakukulong at yan ano eh. Kumbaga, Napakadali kahit sa social media, sabihin mo oo. lang, akala nila totoo na. Buti na lang tayo aware na Tinatapa, tayo sa mga AI. natatapalan ang bibig, Mm. 'di ba? Oo. Saka yung mga AI, di ba? Oo. That is, yung mga false, mga fake news, that is Oo, yung mga also, fake news. At saka yung um, mga nagsasabi tuloy ng katotohanan, sila pang pinapatay. oo, Hmm. na sulat Grabe. naman yun, di ba? Oo. Okay, ikasyam, huwag mong pagnanasaang maangkin ang magandang kapalaran ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga ari-arian, kagamitan, o anumang pag-aari niya. Ibig sabihin, meron pa din dito yung ano eh, ah, may, hindi, parang binura eh, ang magandang, Kapalaran. ah, oo, Fortune. na ano, Magandang ano kapalaran. mang, oo, Ang kanyang oo, asawa, parang, mga alilang, mga ari-arian, kagamitan, o anumang, ah, ano, o magandang kapalaran. Oo. may tinanggal dito yung ano eh, mamatay ang cell. Saan bang ano yun? Parang Aha. ganun yata, yung magandang kapalaran. Anyway, Oo, ibig ano na yan, sabihin, wag huwag wag ka tayong mainggit o huwag ka wag mag-covet. kang Oo. maiinggit sa kapwa mo kung anong meron siya. Mm-mm. Mm. Anyway, ang ano nito, ang pwede maging inspirasyon. Ay, sana may ganun din. Pwedeng inspire yung gusto mong kunin to the point na gusto mo lang agawin o ano yan. Yan, diyan ka mag-iingat. Pwede mo siyang gawing maging ano, inspirasyon. Diba? Pag gumanda ang buhay ng isang tao. Oo. Ganun. Sana ganon. Pero ang iba, Mm-mm. hahatakin pababa Oo, Oo. yung crab dahil mentality. sa So, inggit. kailan Oo. kailan ba natin matatawag na ano, pagnanasa 'yan? Ang mga bagay na halimbawa, na-attract ka lang. 'Di ba may lust of the eye, Mm. Oo. lust of the flesh? Pag alam mo na, hindi mo kaya na maabot yun, Tapos pilit. Pipilitin oo, mo. Oo. by hook or by crook sa ibang Oo. paraan. Wala kang pakialam kung may masagasaan ka. Naku, Oo. naalala ko yung ano na 'yan, kung ano daw ang ninais nila ay nagagawa nila. What they want, they Sino? get. Oo. Oo. Meron talagang ganyan, 'di ba? Ang Mm. ano, ang-
Wala kahit sa silang illegal pa, no? Kahit by illegal. hook or by Na kasi crook. nasa mga nalalo niya, nasa posisyon, no? Oo. Oh, lalo Hindi na sila sila. na kontento. Okay. Oo, Okay, verse malaki. 18 tayo. Okay. 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 Nagsalita si Yahweh, ang ama. So, ang ama naman nagsalita. Oo. Ikasampung utos, gumawa ka ng isang damba ng yari. Para damba na, o altar ba ginawa natin Altar, dito? oo. Halaran. Halaran ba o altar? Halaran. Gumawa Halaran. ka ng isang Oo. halarang yari sa lupa para sa akin. Doon mo iaalay ang mga handog na sinunog at handog pagsasaluhan, ang iyong mga tupa at kambing at mga baka. Kung gagawa ka ng damba ng yari sa bato, huwag kang gagamit ng hinubog na mga bato, sapagkat madudungisan ito kung gagamitan ng kasangkapan. Huwag mo itong akyatin sa mga baitang, baka malantad ang iyong mga pribadong bahagi. Kung saan ko pinapahintulutan ang aking pangalan na maparangalan, ako ay paroroon sa iyo at pagpapalain ka. Pagpapalain kita, parang ganun, no? Oo. Pagpapalain kita. Oo. Mm-mm. So, So, ito siya bang din ang hindi itong, sa lahat ng lugar, pwede kang gumawa ng halaran. oo. Pero Ano anong tingin ibig mo? sabihin nitong hagdan? Kasi naalala ko yung doon sa Pangasinan, 'di ba? Ang ginawa nila doon ay Kapantay lang. hindi. Parang Mataas ba? parang rampa ng mga mga PWD. Wala siyang hagdan. Oo, Oo. parang Pero ramp. mayroong Naka-slant. oo, Pero parang mataas. mayroong Oo. elevated na parang rampa siya ng PWD. So walang hagdan. Ganun Oo. ang ginawa O nila. pala. Pero Oo. itong ginawa ng Hindi parang Tower of Babel. oo. Hindi. Parang di sa isa naman. Tower of So Babel. yung At sa saka isa talagang kailangan mataas na lupa hagdan. ang paligid. Kasi doon mo iaanin yung mga Oo, dugo eh. lupa ang paligid. So hindi ka pwedeng gumamit ng semento. Mm. O mga dress stone. Oo, lupa lang talaga. At saka yung Na hindi ka bato, pwede gumamit ng mga kumbaga chisel, parang mga 'di ba yung kamay ikakamata lang mo na talaga. bato ay dapat yung mga makinis na bato, 'di ba? Na Walang hindi mga ginamitan ng tools. oo. At saka walang gasgas, sabi Oo. naman ng mesero, kailangan Mm. buo, walang tapyas. Sige, paglilinaw. Sa ibang pagsasalin sa Ingles ng talatang 13, do not murder ay naiba sa do not kill at magkaiba ng konteksto dahil ang pagpatay o kill ay maaaring gawin sa mga hayop na kakainin o anumang may buhay na nilalang. Kung kaya sa pagsasalin na ito ay itinutuwid ang konteksto. Ang angkop na salin ay do not murder. Ito ay tumutukoy sa pagpatay ng tao. What has been forbidden is murdering and not killing per se. So kasi ang tayo wala tayong equivalent term sa murder. Pagpatay pa Oo. rin. Oo. Either kill or murder, pagpatay lang ang ating salin. So nilagyan natin ng paglilinaw dito na ang pinagbabawal ay ang murder, pinagplanuhan, na pagpatay sa kapwa tao. Okay. So Okay, magkaiba verse siguro 20. yung salita na huwag kang papatay sa huwag kang pumatay, 'di ba? Oo, kasi ang alahayam nag-utos ng pagpatay sa mga kanyang pinarusahan o sa kanyang ninais. Oo. Iniutos. Nag-utos siya na pati, di ba, si Joshua, yung mga nakipaglaban. So, parang war. Pag war talaga, hindi maiwasan ang hindi pumatay. Tulad Oo. ng war on drugs. Oo. War yun eh. So, hindi mo talaga maiwasan na hindi ka papatay. Kasi, Mm. war nga eh. Diba? Digmaan. Okay, bago tayo humaba dyan, proceed tayo, verse 21. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh, o ang ama kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, kayo mismo ang nakakita na ako ay nagsalita sa inyo mula sa langit.
Huwag kayong gagawa ng anumang imahen o mga idolo na inyong pagsisilbihan o sasambahin kasama ko. O sinabi niya, na kasi nakatago siya. So, sa likod ng mga ulap. So, kung gagawa silang imahe, saan nila kukopihin yun, di ba? So, bawal talaga gumawa ng anumang imahe o idolo na inyong pagsisilbihan o sasambahin kasama ko. Ang ama na to, ang Yahweh the Father ang nagsalita. Verse 23, nang makita ng mga tao ang kulog at kidlat at marinig ang tunog ng shofar at makita ang bundok na nababalot ng usok, nanginig sila sa takot. Nanatili sila sa malayo at sinabi kay Moses, ikaw na ang magsalita sa amin at kami ay makikinig. Huwag mo na hayaang ang alahyam ang magsalita sa amin at baka kami ay mamatay. So, natakot na takot sila, hulog at kidlat ba naman? Sinabi ni Moses sa mga tao, huwag kayong matakot. Dumating ang alahayam upang subukin ang inyong katapatan, upang ang takot kay Yahawa ay sumainyo, upang hindi kayo magkasala. Show of power and force talaga yung pinakita ng alahayam, no? At saka para maniwala sila kay Moses. Nanatili ang mga tao sa malayo habang si Moses ay lumapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang alahayam. So yung dalawang father and son ay nasa loob ng ulap. So siguro yung ano. At nandun din yung uh, ship, di ba? Or chariot of fire. Okay. Ito ang salita ng alahayam. Okay, so mag-marker na tayo dito. Oo. Salamat sa mga pakikinig at interes sa pag-aaral. Okay, maraming salamat.